Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. Itago nyo na lang ako sa pangalang Galleria. Maaaring kilala mo ko, Chin. Pero sa pangalang Galleria, may mahabang istorya. But that is not my story about. Merong isang lalaki. Itago na lang natin sa pangalang Tom. Nagkakilala kami, same months, napaka-charming niya, athletic ang body build, sobrang smart, and all in all, kompletong package. Si Tom ay boyfriend ng bunso kong kapatid. Pero bago pa lang sila. I guess just 3 months or something. Pero nagkahiwalay sila. Hiniwalayan siya ng sister ko. Kahit ayaw pa ni Tom. In love si Tom sa kanya. And then my younger sister also started dating someone else. Na sa tingin niya ay mas higit pa kay Tom. Higit pa sa pagka-complete package ni Tom. Pero si Tom, na iniwan ng sister ko, sobrang nagselos sa bago. He started to hit on my sister's friends, pati kapatid ng boyfriend mismo ng sister ko. Pati ako. Nagme-message na sa akin kasi nagsiselos nga siya sa bagong ipinagpalit sa kanya. Di pa nga daw nag-iisang buwan, may kapalit na agad. Kaya ang bagong boyfriend ng sister ko, nasa-threaten din. Para sa akin naman, hindi ko na ini-encourage sila na maglaban-laban pa sila, na mag-move on na silang dalawa. Kasi ako naman, may sarili ding boyfriend. However, my relationship with my boyfriend was not going very smoothly. He was not interested at me at all. Nung nanliligaw, ang daming oras. Pero nung naging kami na after 2 months, he wasn't showing me any affection or giving me any time. He also had high expectations from me. Mahal ko siya, mahal niya ako, sabi niya. He showed that he cared for me. Sabi niya, busy lang talaga sa job niya. Kaya nabawasan ng enough time para sa akin. So I tried to understand him. I tried to forgive his shortcomings. Habang continue pa rin ang relationship. Until nagchat-chat na si Tom sa akin. Si Tom na ex-boyfriend ng younger sister ko. Hindi ko alam kung na-hypnotize ako because he was so quick to win my heart. He said, if we could at least be friends, sabi niya. Kahit na galit sa kanya ang sister ko, pati boyfriend nito, siguro naman pwede daw kaming maging friends. So ayun nga, nahulog ang loob ko. Mabait naman talaga kasi siya. But it's just that, nagselos lang siya. And I couldn't resist his charisma. So pumayag akong maging kaibigan niya. Sabi ko nga complete package siya. Hindi ko alam kung ano pang kulang sa kanya. Kung bakit hiniwalayan siya ng sister ko. O dahil nga ba may nakita pa siyang higit pa kay Tom. And so Tom and I started talking on the phone for hours and have a good time. Hanggang sa nag-meet na kami occasionally. May mga yayaan, group outing, etc. And every time he approached me, I could sense that para bang playboy siya. Para bang game lang ang lahat para sa kanya. Para bang he was playing the jealousy game for my sister's sake. Gusto lang niya yatang pagselosin ang sister ko. At ako yata ang gagamitin niya. But despite that, na parang naglalaro lang siya, na gusto niyang magselos ang sister ko, I still couldn't get away from him. Then, di nagtagal, people started noticing that we were hanging out. Ang boyfriend ko nakabalita na. And he wasn't happy with it.
So he broke up with me. Para bang naghanap lang ng anong maipintas sa akin. Para finally, mahiwalayan niya ako. So okay, sabi ko. Total, parang hindi ko rin naman siya boyfriend. Wala naman siyang oras sa akin. Then after a month, Tom and I nagkaroon ng relasyon. Hindi ko na inisip pa na ex-boyfriend siya ng sister ko. Total, ang sister ko may kainlaban na ding iba. So hindi na ako nag-isip pa na magsiselos ang sister ko. Pinaliwala ko na din yung konseptong baka pinagsiselos lang niya ang sister ko at ginagamit lang ako. And it's proven. Because our relationship was full of care, attachments, affection, at higit sa lahat, my love. And so I forgot about his games at pinagkatiwalaan ko siya. Pero dumating ang point na nagkausap kami ng seryosohan. And then he admitted, Tom said he would not marry me. Pero makakasama niya ako, makakasama ko siya for as long as possible. He said that he would be the best guy I'd ever meet. At ginawa naman niya yung promise na yun. He kept his word for a while. Naramdaman ko na mukhang iba na ang habol niya sa akin. Parang gusto na lang niya makipag-sex sa akin. Sabi niya, alam niya na hindi pa siya nakaka-move on sa sister ko. Pero gusto niyang kasama ako. Lalo na sa kama. Sabi niya he would be really happy when we became intimate. And I could see it in his eyes. Hindi daw kasi ganon ka-warm ang sister ko when it comes to bed. So ang lagay nito, parang ako lang ba ang nagmamahal sa kanya? Until one day, he broke up with me. Sinira niya ang pangako niya. And I was shattered. Pero after 2 weeks, nakipagbalikan sa akin. So binalikan ko siya. May mga realizations na daw siya. But after 3 days lang, he broke up with me again. At ginawa niya to ng paulit-ulit. At paulit-ulit din akong nakikipagbalikan sa kanya. Because I never wanted to let him go. I didn't want to simply be his submissive girlfriend. Binabalikan niya ba ako dahil kailangan niya ako sa kama? O dahil ba mahal niya na ako? But after that, on and off, on and off. Almost magwa 1 year na kami. He has fully realized his love for me. At naging masaya kami. Sobrang saya ko dahil nagmamahalan na talaga kami ng totoo. So our relationship runs smoothly. Pero nung dinala ko sa kanila, his mother hates me. She has always hated me and keeps asking him to stay away from me. Pero hindi nakikinig si Tom sa kanya. Mas pinili niyang ipaglaban ang pagmamahalan namin. Pero isang araw, biglang pumunta ang mother ni Tom sa bahay namin. Nagsisigaw. Sabi niya, "Hoy bruha, galeriya, iwan mo na ang anak ko. Hindi ka bagay sa kanya." Bigla kong tinawagan si Tom. Nakipag-argument siya sa mother niya. Yung sariling mother ko naman, napansin na sobrang upset ko. At pinili niyang kausapin si Tom. Tinanong ng mother ko kung seryoso ba siya sa akin. Kung willing ba siyang pakasalan ako. At hindi ko inaasahan, he said yes so quickly. Mas matanda ako kay Tom ng 2 taon. Pagdating naman sa financial status, hindi naman nagkakalayo ang status namin. Pero his mother hates the idea of us getting married.
Even though yung mother ko naman supportive sa amin, pero tuluyan ang nakipaghiwalay ulit si Tom sa akin. Dahil sobra na siyang napipressure at nasistress daw sa pamilya niya na tutol sa amin. He said, kahit hindi ko na daw siya boyfriend, we can still be intimate. Pwede pa rin daw kami na maging friends with benefits. Ibig niyang sabihin, pwede pa rin kaming mag-sex anytime, kahit hindi ko siya boyfriend. Nakakaloka, di ba? And I don't know how to make this work out. Gusto ko manumbalik ang relasyon namin dati. Because I love him. And I can't leave him. Ano bang gagawin ko, Chin? Papayog ba ako sa gusto niya na kahit wala kaming relasyon, patuloy pa rin kami sa kama? Wala na rin siyang intention pa sa kung anumang mga bagay between him at sa little sister ko. Tanggap na rin ng sister ko kung anong meron kami. Dahil in love na rin naman siya sa bago niya. Siguro nga hiniwalayan siya ng sister ko dahil sa kaklaseng mindset meron siya. Para bang Tom was too self-centered and immature. Para sa sister ko as selfless as her. Hindi nga naman sila talaga bagay. Tama lang na hiniwalayan siya ng sister ko. O sadyang ang tadhana lang talagang gumawa ng pagkakataon na maging sila para makilala ko si Tom dahil siya ay para sa akin talaga. To Tom, I'm sorry to see how you continue to live an ignorant, bitter life. Despite the constant support and forgiveness that you received from me and my family. Paulit-ulit kitang tinanggap, paulit-ulit kitang minamahal. Kahit inaawayawan mo ko kung kailan mo lang gusto. All we ever wanted was the best for you naman. Kaya sinusuportahan ako ng pamilya ko. Yet, you relentlessly abused our kindness. Kung ako kayo, at dahil ang sobrang love ko siya, papayag ba kayo sa setup nyo? Hindi mo boyfriend, walang kayo, pero kayo sa kama. Sana'y mapayuhan niyo ko. This is Galleria. By the way, mag-share na lang ako next time about my name. Kung bakit naging Galleria pa ang name ko of all the names. And there is a very tragic story behind the name. Until next time, Chin, thank you for listening, and I'll be waiting for your advice. Your Kamax. Always, Galleria. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.